Ang matindi, okay lang sana kung ginamit sa tama. Hindi. Ibinigay sa mga congressman, sa mga senador, at sa iba pang mga opisyal ng gobyerno. At ang malungkot nito even the undersecretaries have blood control insertion. Ganun nakakurap. So, namimiligro yung ating insurance sa bangko dahil bumaba nga ho ito. Tapos, sasabihin nila na pati pala yung mga undersecretary kumikbak. Baka sabihin nyo niloloko ko kayo. Eto, papanoorin nyo. Grabe kagarapal, no? Pati undersecretary. Kung dati yung mga secretary, yung mga matataas na posisyon, sila yung mga nagnanakaw. Ngayon, hindi na nahihiya. Dahil nga naman, mahihiya ka ba naman kay Bongbong Marcos? So, nagnanakaw yung presidente, di magnakaw na rin lahat. So, pati undersecretary, dumidiskarte. Who could be part of that proponent list for the non-allocables? Well, I mean, one thing that I also mentioned last week is that almost everyone in government has the opportunity to submit lists to the PWH, and therefore, almost every office in government has some type of insertion. And I think it's less a question of who is than who is not. Okay. So for example, if I am, what do you mean by everyone? As in parang kahit part ako ng ano? It's not just congressmen and senators, not even just cabinet secretaries. There are even cabinet undersecretaries that have flood control projects inserted into the budget. And really? But and how could Grabe, I? no? What's the rationale of, for example, if I'm a secretary, what's the rationale of me being a proponent of a flood control project if I have nothing to do with flood control? You can ask them. Okay. So this is the list. Have you seen this list at least? Yeah. So the reason why I'm saying this is because there's a lot of speculation that this happens, but the proof is that there is a list that I have seen in the office of DPWH former Undersecretary Catalina Cabral that lists every item in the National Expenditure Program and indicates if it's allocable by the district congressman, or if it is outside the allocable, then it actually has proponents behind them. And the proponents are not only congressmen and senators, they are also cabinet secretaries and undersecretaries and others. There are even contractors. Grabe undersecretary, ladies and gentlemen. Undersecretary. Mantakin mo Kung dati mga congressman lang ang nangungurap, secretary, ngayon pati undersecretary. Names. May allocable na Kinukonsinti ni Bongbong Marcos Hindi nga kayang sitahin Tapos magmamalinis na mahiya naman kayo. Kinonsinti mo tapos mahiya naman kayo. Naging garapal dahil kay Bongbong Marcos. Kasi kung from the start, from the beginning pala, kinastigo na kagad yan, pinigilan ni Bongbong Marcos. Hindi tinanggal pa yung Presidential Anti-Corruption Commission So anong purpose bakit tinanggal yon? Para makapagnakaw yung mga magnanakaw. So dahil nakita nila si Bongbong Marcos mahinang nila lang. Tapos nakita nila kinukonsinti sila. So lahat ng pwedeng magnakaw, nagnanakaw na. Pati undersecretary na alam mo dapat may takot doon sa mga secretary, siyempre sa mababang posisyon. Hindi naman sila yung talagang kinakausap ng presidente most likely. Pero naiengganyo na rin silang magnakaw kasi alam nila na kukonsinti na sila, hindi sila pipigilan. Kabul na At bakit pinayagan? Eto kasi yun Remember, inilalagay yan sa budget. Ini-insert, kaya nga insert ipinapasok yan sa budget. Allocable. You could just imagine billions of money pinirmahan ni BBM. Pinirmahan ni BBM yung allocable. Bakit mo pipirmahan kung hindi ka gunggong?
kung hindi ka tanga, kung hindi ka magnanakaw, bakit mo pipirmahan yan? Unless, sabog ka. Yun. Hindi, totoo. Doon ako mas naniniwala. Hindi pinirmahan ni Bongbong Marcos yun dahil kung ano man. Malamang pinirmahan yun dahil sabog. Wala sa wisyo. Lutang ang utak. Hindi, totoo naman eh. Alam mo, sabog ka sa alak, ganun. Hindi, di ba? Pirma ka lang ng pirma. Ano na pipirma natin? Pirma. Pirma ka lang. Baka naman kasi banatwal. Noong mga time na pinapirmahan yan may dalang regalo para kay Bongbong Marcos. Baka binilan siya ng pulburon galing sa Goldilocks. So after kainin ni Bongbong Marcos yung pulburon, di ba? Naging masigla yung kanyang utak, naging alam mo yun, naging payapa yung kanyang pananaw. So nakalutang siya sa alapaap. Doon pinapirmahan sa kanya yung national budget. Kaya kahit na nabasa niya, kasi niyabang niya, binasa niya, inanalyze niya, wala raw siya nakitang mga blankong items doon sa national budget. At wala rin siyang nakitang mga insertion na sinasabing hindi daw dapat kailangan. So ibig sabihin, baka sinadya na bigyan siya ng pasalubong na pulburon bago siya pumirma ng national budget. Pirma ka lang ng pirma. Yan, pirma na yan. Di ba? Imagine niyo yun, ha? This is billions. Tapos ang focus ninyo doon sa 150 million ni BP Sara Duterte. Kupal kayo, no? Sorry, ha? Sorry sa term, pero yun talaga yun, eh. Hindi kasi mura yun, eh. Yun yung talagang, kasi when you say kupal, para lang sa kaalaman nyo, yung nanggagago kayo, yung nanloloko, nangungupal kayo, nanloloko kayo ng kapwa. Yun ang ibig sabihin nun eh. Ibig sabihin, binubudol nyo yung tao eh. Ang focus ninyo yung 150 million kuno na confidential pa, na ginamit naman sa tama. Mismong COA na ang nagsabi. Tapos yun ang focus ninyo. Tapos yung sa billion, 100, magkano daw yun? Actually, sinabi na nga ng ICI na umabot ng trillion eh. Yung naubos na pera dyan sa Ghost Flood Control Project na yan eh. Tapos sasabihin nyo, hindi, confused ang tao eh. Hindi namin alam kung paano ba diskarte dito eh. Kasi nga, namumulitika kayo. Yan ang totoo. Kayong mga kakampuet at kayong mga NPA na makakaliwa, namumulitika kayo. Yan ang iniisip nyo. Are in the internal files as proposed projects of the DPWH. Okay. The PCIJ has said the numbers have not been released to them, the proponent list, but they also mentioned in this report that they reached out to your office for the numbers if you would have. But nakalagay dito, all of them either refused to give out their list or said they would have to double check. Leandro Leviste in particular has been pressuring the DPWH itself to release proponent lists. So what Yes. list do you have in your office? So I have a list of proponents of projects in the NEP that came from the office of former DPWH Undersecretary Catalina Cabral. DPWH is well aware and also has this list, and I am hoping that they will walk the talk on transparency and release the list of proponents that are in the computer in the office of former Undersecretary Catalina Cabral. So it's with you, the list of proponents for allocable and non-allocables? Yes, and I've been having private discussions asking that this list be released to the public. And if they don't, will you release it? I'd like them to release it first. But is there a chance that you might release it? Anything is possible. Ayan. Ayun na. Masyadong seryoso itong batang to, no?
Hindi, talagang nagulat lang din siguro doon dahil nga pati undersecretary nagnanakaw na rin. Diba? Parang may kasabihan, di ba? Kung ano yung nakikita ng bata, kung ano nakikita ng bata sa matanda, pwedeng gawin ng bata. So, possible, nakita ng mga undersecretary na yung mga nasa taas sila nagnanakaw at kinukonsinti lang naman ni Bongbong Marcos. Diba? Bakit hindi namin gagawin? Kung pinapayagan ng presidente na magnakaw yung kanilang mga boss, hindi magnanakaw na rin sila. So kaya ang laki ng ano rito ng pananagutan ni Bongbong Marcos kahit nga sabihin natin na wala siyang nakuwang pera. Pero the facts na pinabayaan niya, konsintihin niya yung mga magnanakaw sa gobyerno, napakalaking ano yun, kasalanan sa bayan. Pero ang nakakapagtaka, bawat isigaw ang Marcos resign kapag may rally, yung mga makakaliwa, yung mga sympathizer ng NPA, mga dilawan, mga loyalista, mga paring makakaliwa, bawal sumigaw ng Marcos resign unless, kung sakaling yun ang isisigaw mo, pwede ka pang makasuhan ng inciting to sedition. Kawawang Pilipinas. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.